Pagkatapos ng nakakapagod na araw sa studio, ang isang mangaka na si Hideo ay bumalik sa bahay kasama ang kanyang kasintahan na si Teko, at dahil naiinis ito sa kanyang kasintahan na na-stuck sa maliit na studio at hindi naghahanap ng ibang trabaho, iniiwasan itong makipag-usap sa kanya na nagparamdam kay Hideo ng isang tunay na pagkabigo. Ang mangaka ay ang inspirasyon niya upang simulan ang paglikha ng sketch ng pangunahing tauhan sa kanyang susunod na kwento. At habang siya ay gumuguhit, naalala nito ang mga panahon na natanggap niya ang Mangaka Revelation Award at nagsimulang magtaka kung saan napapunta ang kanyang buhay. At pagkatapos ng ilang sandali, kinuha nito ang kanyang hunting rifle at nagsimulang tignan ang kanyang sarili sa salamin para sa inspirasyon, ngunit nagising si Teko at sinabihan nitong huwag mag-aksaya ng oras at inumungkahi na ibenta ang baril pambayad sa kanilang renta. At sa kinaumagahan, dinala ni Hideo ang sketch ng kanyang bagong kwento sa isang pangunahing studio, ngunit nang pinag-aralan ang mga tampok sa balangkas, sinabi ng may-ari na ang bida ay normal at walang pinagkaiba sa kanya sa ibang character. At dahil ang character ay inspired sa kanya, mas lalong nadismaya si Hideo kaysa sa karaniwan, at sa mga sandaling yun isang mahusay na mangaka na si Core Ori ay lumitaw at mabilis na nakilala si Hideo dahil pareho silang nagsimula sa parehong taon at parehong nakatanggap ng tropeo para sa mangaka. At nang makita nito si Hideo, tingin ni Core Ori na nagtratrabaho ito doon at masayang malaman na nagtratrabaho ito sa malaking studio. At bago umalis, ibinigay ni Core Ori ang kanyang card at inanyayahan siya mananghalian minsan, at hindi naghinala na si Hideo ay tinanggihan ng kumpanya. At matapos na bumagsak sa interview, umuwi si Hideo kung saan ay nagtalo sila ni Teko na sawa na sa pagsuporta sa kanya at nagpa siya na palayasin siya at sinabing isa siyang talunan. At pagkatapos na magpalipas ng gabi sa labas habang binabasa ang kanyang manga, bumalik si Hideo sa trabaho kung saan napagtanto niya na ang kanyang amo at mga kasamahan ay may ilang mahiwagang sakit na nag-iwan sa mga mata nito na tila pulang-pula. At pagkatapos ng isang araw sa trabaho, nakatanggap si Hideo ng tawag mula kay Teko na humihingi ng paumanhin sa kanilang pagtatalo at sinabihan siyang umuwi na. At dahil gusto pang makipag-usap, pumunta si Hideo sa silid at nakita nito ang malaking bilang ng mga sasakyan ng militar sa himpapawid na lumilipad sa lungsod na tila kakaiba. Gayunpaman, nagpasya si Hideo na huwag ito pansinin at humiling din ng tawad kay Teko at sinabing bibisitahin niya ito sa susunod na umaga. At sa kinaumagahan, pumunta si Hideo kay Teko, dala ang paborito nitong pagkain, ngunit dahil nakalimutan ang kanyang susi sa loob, hindi siya makapasok at kailangan niyang hintayin si Teko. At nang sumilip ito sa peephole, nakita ni Hideo na natutulog ang kanyang kasintahan at nagsimulang tawagin ito, ngunit nang nagising ito, kakaiba ang kilos ng babae at nagsimulang magpumiglas. Nang biglang nagsimulang lumakad si Teko na parang sinapian at gumapang patungo sa pintuan na may ganap na kakaibang anyo, at nakakatakot na mata tumalon si Teko kay Hideo at nagsimulang umatake sa kanya at pinilit na makipaglaban para sa kanyang sariling buhay. At pagkatapos ng ilang sandali, nagawa ng lalaki na itulak ang babae pabalik sa loob at sinubukan na isarado ang pinto, ngunit ganap na tila nabaliw si Teko at kinagat ang piraso ng kahoy at natanggal ang ngipin nito. At sa gulat, tumigil si Hideo sa pagtulak at nauwi sa paghuli sa kanya ni Teko na dinala siya sa loob, at dahil dito ang lalaki ay walang pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili at nauwi ito sa pagkagat ng kamay ng kanyang zombie na kasintahan. At habang nakikipaglaban sa kanyang buhay, nagawa ni Hideo na itulak si Teko na nahulog ng paatros at natusok ang kanyang ulo ng tropeo ng kanyang nobyo, at tuluyang nawala ng buhay si Teko at si Hideo ay tumakbo papalayo. At dahil hindi pa rin maintindihan kung ano ang nangyari, ang lalaki ay naglakad sa kalsada kung saan napansin nito ang ibang na may kagat at mas marami pang sasakyan ng militar sa himpapawid. At dahil hindi alam kung saan pupunta, nagpa siya itong pumunta sa trabaho kung saan nakita nito si Matani na nanonood ng TV. At nang nilapitan niya ito, napagtanto ni Hideo na ang lalaki ay napuno ng dugo at may baseball bat sa kanyang mga kamay, at natuklasan na pinatay nito ang mga kasamahan nila na naging mga zombie. Nang biglang lumitaw ang kanilang boss na ganap na zombie, at sinimulan ni Matani na hampasin siya at dinurog ang kanyang buto gamit ang bat. Gayunpaman, ang lalaki ay nanatiling nakatayo at kailangan hampasin ni Matani ang kanyang boss ng ilang beses hanggang sa masira ang utak nito. At pagkatapos, tinanong ni Matani kung nakagat si Hideo at sinabi niya na ang taong nahawaan ay nagkakaroon ng impeksyon sa kanilang dugo na magbabago sa kanila sa maikling panahon. At dahil dito, tinignan ni Hideo ang kanyang kamay at napagtanto na ang kagat ni Teko ay hindi nagkaroon ng contact sa kanyang dugo.
At sa pag-aakalang hindi siya nahawaan sinabi ni Hideo na hindi siya nakagat at ibinunyag ni Mitani na nakagat siya at pagkatapos ay nagsimulang magbago ang kanyang katawan at upang maiwasan na maging zombie tinapos ni Mitani ang kanyang sariling buhay. At habang nanunood si Hideo sa takot ang isa pa niyang katrabaho ay lumitaw at nagsimulang lumapit patungo sa kanya na nagpilit sa kanya na tumakas. At habang naglalakad sa kalye ng Tokyo nakita nito ang ilan pang infected na mga tao na umaatake sa mga tao na nagpapababa sa bilang ng mga nakaligtas. At matapos na halos masagasaan nagsimulang tumakbo si Hideo hanggang sa marating nito ang isang taxi at hiniling na sumakay ngunit ang driver ay inaantok pa at medyo natagalan bago buksan ang pinto. At doon isang babae ang lumapit sa kanya na si Harmy at nagsimulang kumatok sa sasakyan. At sa desperasyon isang miyembro ng gobyerno ang tumakbo din patungo sa taxi at binuksan ang pinto at sumakay sa sasakyan sa harap nila at mabilis na sumakay ang dalawa sa kabila at ang driver ay nagmadaling umalis sa lungsod. At sa kanilang paglalakbay itinaas ng lalaki ang kanyang manggas ng kanyang suit at nagpapakitang siya din ay nakagat. At habang tumutulo ang dugo ang lalaki ay humingi ng pamunas ngunit nang inabot niya ito ang driver ng taxi ay kinagat siya sa kanyang braso. At dahil hayok na sa karne inatake ng lalaki si Hideo na nagmamakaawa sa driver na buksan ang pinto. At kahit pa nasaktan nagawa ng taxi driver na gawin ito at sinipa ng lalaki ang zombie na nagawang humawak sa kanyang binti. At upang matulungan si Harmy na nasa harapan ay inilabas ang kanyang ulo at isinara ang pinto gamit ang kanyang buong lakas. At kahit pa ang zombie ay nakahawak pa rin sa kanyang binti at muli sinipa ito ng lalaki na nagpagulong sa zombie sa daanan. At sa mga sandaling yun ang taxi driver ay nagsimulang lumiko at nawala ng kontrol sa sasakyan dahilan upang bumangga ang taxi sa iba pang sasakyan sa highway. At desperado hiniling ni Hideo sa babae na pumunta sa likod at pareho silang nag-seatbelt na nagligtas sa kanilang buhay habang ang taxi ay bumangga sa isa pang sasakyan at bumaliktad ng ilang beses. At sa kabila ng aksidente nagawa ng dalawa na makaligtas at lumabas sa sasakyan nang hindi nasaktan at natuklasan na ang taxi ay nagdulot ng malubhang aksidente na kumitil sa buhay ng mga nakaligtas na sinusubukang tumakas. At dahil hindi sigurado sa kanilang gagawin nagpasya ang babae na tumingin sa internet at natuklasan na ang mga tao ay tinatawag nilang ZQN ang mga zombie. Nalaman din nilang kahit sobra delikado nito ang virus ay hindi mabubuhay sa mga lugar na may kaunting oxygen kaya dapat silang pumunta sa pinakamataas na lugar at manatili doon. Nang mawala ng baterya ang telepono ni Harmy sinabi ni Hideo na ilang milya lamang ang layo nila sa Mount Fuji at inimungkahi na pumunta sila doon ngunit hindi sila nakarating bago pa maggabi at nagpasya na magpahinga. At sa sumunod na umaga nagising ang lalaki na nakasandal si Harmy sa kanyang balikat at napagtanto na mayroon siyang marka ng kagat sa kanyang leeg. At dahil natakot na baka nahawaan nito tumayo si Hideo at itinutok ang kanyang baril sa babae at nagtatanong kung ano ang nangyari. At sinabi ni Hiromi siya ay kinagat ng sanggol ng kanilang kapitbahay at malamang na hindi ito nahawaan ngunit hindi siya sigurado. At dahil dito sinabi ng babae na magiging zombie siya at hiniling kay Hideo na kunin ang kanyang buhay ngunit wala itong lakas ng loob at ibinaba ang kanyang baril at sinabing nakagat din siya at hindi pa nagbabago kaya may pagkakataon na sila ay imyon. At habang pansamantalang naresolba ang sitwasyon nagtungo ang dalawa sa isang hike patungo sa Mount Fuji at pagkaraan ng ilang sandali huminto ang dalawa at ang mga mata ni Harmy ay nagsimulang magbago hudyat na siya ay nagbabago na. At dahil natakot tumakbo si Hideo at nakasalubong ang isa pang zombie at dahil desperado sinubukan nitong tumakbo ngunit inatake siya ng zombie at halos muntik na siyang makagat at niligtas siya ni Harmy sa huling segundo. At matapos na baliin ang leeg ng zombie at sinuntok ito ng sobrang lakas lumapit si Harmy sa zombie at tinanggal ang ulo nito gamit ang kanyang kamay. Hinawakan din ng babae ang braso ng zombie at naglakad patungo kay Hideo at inaabot ang kanyang kamay upang tulungan siya. At kahit na tila nakakabaliw nagpasya ang lalaki na magpatuloy kasama si Harmy at natuklasan na kumakain lamang siya ng cat food. At sa paghahanap ng pagkain ng pusa ang dalawa ay napunta sa isang abandonadong outlet malapit sa Mount Fuji. At habang naglalakad sa parking lot nakita ni Hideo ang isang zombie na nasunog sa tabi ng isang tindahan at nagpasya na pumasok sa loob upang kumuha ng ibang masusuot. At habang pumipili ng bagong damit nakita ng lalaki sa salamin na mayroong zombie sa kanyang likuran at sinubukan na gisingin si Hiromi para tulungan siya.
At dahil tulog pa ang babae sinubukan ni Hideo lumaban mag-isa ngunit natomba ito at halos muntik na kagatin ngunit iniligtas ito ng isang babae. At matapos na iligtas ang dalawa lumapit ang mga kaibigan ng babae at nagtanong kung nakagat sila ngunit bago pa sumagot si Hideo ang mga zombie ay papalapit at ang lahat ay kailangan tumakbo sa kanilang kampo. At dahil natatakot naghintay si Hideo na makaalis ang lahat at kumuha ng benda para atali ito sa ulo ni Harmy at itinago ang kanyang infected na mata at mabilis na sinundan ang grupo. At dahil desperado tumakbo ang lahat patungo sa safe zone habang binabaril ang mga ZQN gamit ang mga airsoft na baril. At nang marinig ang kanilang mga kasama ang iba pang nakaligtas ay pumunta sa bubong at nagsimulang mag-ingay gamit ang mga kaldero upang maakit ang mga zombie. At sa paraang ito ang mga nasa labas ay nagawang makatakas ng hindi nasasaktan at dumiretso sa kampo. At ngayon na sila ay ligtas na umakyat si Hideo sa hagdan kasama si Harmy at sumama sa iba pang nakaligtas sa bubong. At nang makita ang baril sa likod ni Hideo ang pinuno ng grupo ay nagpasya na tanggapin siya sa grupo at dinala ito kay Abe ang lalaking responsable sa pagbabantay ng mga supply. At nang matanggap ang basket ng pagkain nakita ni Hideo na si Abe ay may relo at nagtanong kung saan niya nakuha ito at natuklasan na may daan-daang relo na nakaimbak at maaari nitong kunin ang lahat ng gusto niya. At matapos na manirahan nagsimulang obserbahan ni Hideo ang mga zombie at napansin ang isang may durog na ulo na tumakbo patungo sa mga nakaligtas at sinubukan na tumalon sa bubong ngunit hindi ito makakuha ng sapat na taas at nahulog na una ang ulo sa lupa. At sa mga sandaling yun lumapit si Abe at sinabi na ang ZQN ay pinapanatili ang personalidad nila noong nabubuhay pa at ang zombie na yun ay malamang isang Olympic jumper. At matapos ang pag-uusap tinawag ni Ura si Hideo para kausapin at ipakita ang mapa ng lugar at sinabing malapit nang maubos ang kanilang supply at balak nilang pumunta sa bodega. At dahil handang tumulong nagtanong ang lalaki kung ano ang gusto nilang gawin at sinabi ni Ura na kailangan lang nila ang rifle. At sinabi ni Hideo na labag ito sa batas at sumagot si Ura na ang batas ay wala nang silbi sa mga oras na ito at inutusan siya na ibigay ang baril. At dahil natatakot sa pwedeng mangyari naghanda si Hideo na tumakbo ngunit napansin ito ni Ura at sinabi sa kanya na kapag ginawa niya ito tatapusin nila si Harmy. At sa kabilang banda ng kampo nilapitan ng ilan ang babae at pinagbantaan sila ni Yabo gamit ang isang palakol at sinabing hindi dapat ito lumapit sa babae ngunit nadaig siya sa dami ng mga ito at hindi nagtagal ay sumuko. Samantala nagpasya si Hideo na tumakbo at nagtungo kay Harmy at nagbanta na pakawalan nila ito. At sa mga sandaling yun dumating din si Ura at itinutok ang kanyang crossbow sa direksyon ni Hideo habang tinutok ni Sango ang kutsilyo sa babae. At dahil naramdaman ang tensyon nagpasya si Harmy na kumilos at itinapon si Sango at ang iba pa ngunit ang kanyang benda ay nahulog na nagpakita sa kanyang kakaibang mata at naisip ng lahat na siya ay isang ZQN. At dahil sa takot ang mga tao ay lumayo at itinutok ni Ura ang crossbow sa kanyang direksyon. At dahil sa kahinaan nito walang lakas ng loob si Hideo na paputukan si Ura na binaril ang babae sa noo dahilan upang bumagsak ito. At habang sumisigaw si Hideo sa kawalan ng pag-asa dinala siya ni Sango sa isang tent at sinumulang saktan siya at sinabi ni Ura na iwanan ito ng buhay at sinubukan na kunin ang rifle sa kamay ni Sango ngunit ang lalaki ay tumanggi na ibigay ito at sinabing siya na ngayon ang bagong pinuno. At matapos na makarecover si Hideo dinala siya ni Yabo sa isang tent kung saan ipinakita niya na si Harmy ay nakaligtas. At sinabi ng babae na sa kabutihang palad ang palasyo ay hindi tumama sa kanyang utak at gagaling din ito. Pagkatapos ay ipinakita ni Yabo na si Harmy ay may pulso at sinabi na ito ay nagpapatunay na hindi siya zombie dahil sa mga oras na mahawa ng virus ang tao ang cardiopulmonary nito ay tuluyang hihinto. At upang walang makaalam tungkol kay Harmy sumama si Hideo kay Sango at sa iba na kinuha ang kanilang armas at nagtungo sa entrance. At kasama ang lahat na nasa posisyon ng mga nakaligtas ay nagpunta sa bubong at nagsimulang mag-ingay gamit ang mga kawali upang gambalahin ang mga zombie. At dahil dito nagawa ng grupo na marating ang bodega ng parking lot at lumakad sa kadiliman hanggang sa may biglang nagbukas ng ilaw at nagawa nilang mabilis na makapunta sa warehouse. At sa oras na makarating sa lugar nagdiwang ang grupo at nagsimulang kunin ang lahat ng makakaya nila at hindi naghihinala na sa security room pinapanood ni Ura ang lahat at binuksan ang tunog sa parking lot na umakit sa atensyon ng mga zombie. Nang biglang lumitaw ang isang zombie sa likod ng mga lalaki at nagsimulang kagatin ang kanyang leeg na nagpilit kay Sango na barilin silang dalawa.
At dahil sa ingay mas maraming zombie ang lumapit at nagsimulang tumakbo ang mga lalaki at madaling napalibutan. Gamit ang kanilang mga airsoft at golf club sinubukan ng mga lalaki na lumaban ngunit wala silang sapat na nakakamatay na sandata at isa-isa silang nilamon. At habang sinamantala ang kaguluhan umalis si Hideo sa grupo at bumalik sa silid upang magtago sa isang locker. At dahil hindi nasayahan sa nangyayari nilakasan ni Ura ang musika na mas lalong umakit sa mga zombie. At dahil walang alam lumakad ang grupo patungo sa labasan kung saan nakita nila ang zombie na kumakatok sa mga gate na nagsisimula ng bumukas. Sinubukan ng grupo tumakbo sa ibang direksyon ngunit nasa likod na nila ang isang zombie at inatake si Sango dahilan upang mabitawan nito ang kanyang rifle. At hindi tulad ng iba ang zombie na atleta ay nanatiling focus at nagpasyang subukan ng isang huling pagtalon na tumakbo ng mabilis at tumalon ng malakas kung saan umabot ito sa bubong. At dahil dinala ng mga lalaki ang lahat ng sandata ang mga babae ay walang paraan para ipagtanggol ang kanilang mga sarili at isa-isa madali silang nilamon ng ZQN at ginawa silang mga zombie. Gayunpaman nagawa makatakas ni Yabo kasama si Harmy at nanatiling nakatago habang sinusubukan itong tumawag ng tulong. Samantala narinig ni Hideo ang tawag ng babae at sinubukan lakasan ang kanyang loob upang umalis ngunit inabot ito ng matagal at nang makalabas ito ang mga zombie na nasa labas ay wala na. Napansin ni Hideo ang radyo sa lapag nang dumating ang isang zombie at kinagat ang kanyang braso. At gamit ang fire extinguisher na gawa ng lalaki na patambahin ang zombie at itinaas ang kanyang jacket upang tignan ang kanyang braso at nagpapakita ang ilang Rolex na humadlang sa nakakahawang ngipin na dumikit sa kanyang balat. At dahil dito nilock ni Hideo ang mga pinto upang walang zombie na makapasok at lumakad patungo sa radyo at sinabi kay Yabo na ililigtas niya sila. At gamit ang isang airsoft umalis si Hideo sa warehouse at nagsimulang barilin ang mga zombie ngunit walang nagawang pinsala ang baril at kailangan niyang tumakas. At matapos tumakbo narating niya ang lugar kung saan inatake si Sango at nakita ang kanyang rifle at nagpahintulot sa kanya ipagtanggol ang sarili. At sa bubong na pagtanto ni Yabo na mapapaligiran sila at nagpasyang tumakas kasama si Harmy at dinala siya sa ilalim. At sa parking lot nakita ni Yabo si Ura at sinabing sinalakay ng ZQN ang lugar at ibinunyag na may sasakyan nito upang ilayo sila sa lugar. At habang sinusundan siya napansin ni Yabo na kumikilos ito ng kakaiba at nagsimulang pagmasdan siya at natuklasan na siya ay nakagat. At sa loob ng ilang segundo nagsimulang magbago si Ura at tinusok ng lalaki ang kanyang mata dahilan upang mawalan ito ng paningin. At kahit pa hindi ito makakita hinabol ni Ura ang babae sa parking lot ngunit sa mga oras na aabutan na sila. Sinabihan ni Hideo ang babae na yumuko at nagpaputok na nagpasabog sa utak ng zombie. At habang sinusuri ni Hideo ang dalawang babae dumating si Sango at binati siya sa pagpatay kay Ura at sinabing mula ngayon siya na ang bagong pinuno ng grupo. At dahil wala ng oras hiniling ni Hideo ang vest kasama ang iba pang bala at dinala ang grupo sa sasakyan at habang hinahanap ang tamang daan nakita nila si Abe na hinahabol ng maraming zombie. Ang grupo ay tumakbo sa kabilang direksyon ngunit mas marami pang zombie sa panig na yon at sila ay nakulong sa koridor. At dahil walang pupuntahan tinignan ni Hideo ang kanyang mga bala at natuklasan na mayroon siyang 76 na cartridge kaya bawat tira na gagawin niya ay labis na mahalaga. At sa mga sandaling yun nagawa ng mangaka na maging pangunahing tauhan ng kanyang kwento at nagsimulang bumaril sa mga zombie gamit ang kanyang kasanayan sa shooting range para tanggalin ang utak ng mga zombie na lalapit. At upang tumulong ginamit ni Sango ang crossbow upang umatake sa mga zombie habang ginamit ni Abe at Yabo ang palakol upang hatiin ang mga ulo nila. At matapos natapusin ang ilang zombie napansin ni Hideo ang isang dambuhalang ZQN na papalapit sa kanya at pinaputukan ito sa ulo gayunpaman nagpatuloy ang zombie at bumagsak sa ibabaw niya. At dahil hindi ito makagalaw isang pang zombie ang lumapit at kinagat ang mga Rolex sa braso ng lalaki. Sinubukan ni Hideo na kunin ang rifle at nagawang tamaan ng zombie at pinasabog ang utak nito. Samantala si Sango ay nakikipaglaban sa ilang zombie at nauwi sa pagkagat sa kanya at dahil walang paraan upang iligtas siya itinutok ni Hideo ang kanyang rifle sa direksyon ng lalaki at nagawa niyang tapusin ang ilang zombie sa isang putok. At sa kaparehong oras tinulungan ni Abe si Yabo na tapusin ang isa sa mga zombie nang tumalon ng isang ZQN sa kanyang likuran at kinagat siya. At nang lumingon ito nakita niyang ito ang kanyang dating asawa at inilapit ang kanyang mukha upang halikan ito ngunit ang babae ay sumunggab sa kanyang leeg.
Kinuha ni Abe ang pagkakataon na kunin ng isa sa mga palaso at itinulak ito sa ulo ng kanyang dating asawa at dahil gustong mamatay kasama siya kinuha ni Abe ang crossbow at pinaputok ang huling palaso sa kanyang bibig bago pa ito tuluyang maging zombie. At sa kabila ng pagkawala ng kanilang kaibigan si Yabo at Hideo ay dapat ipagpatuloy ang laban upang mabuhay at sa kanyang mga natitirang bala pinasabog ng lalaki ang utak ng mga zombie na lumalapit sa kanya at nagawang tapusin ang bawat isa sa kanila. At sa mga oras na yon ang tatlo ay nagtipon sa gitna ng mga katawan nang lumitaw ang atleta na zombie. At habang tumakbo ito patungo sa kanila nagpaputok si Hideo sa dibdib ng zombie ngunit nagawa pa rin ng ZQN na tumayo at naghanap si Hideo ng bala sa kanyang bulsa at natuklasan na ubos na ito. Desperado tumakbo si Hideo patungo sa huling cartridge sa lapag at nagawang makuha ito at mabilis na binaril ang huling bala sa zombie. Ang lahat ay nakahinga ng maluwag sa pag-aakalang patay na ito ngunit nagawa ulit nitong bumangon. At dahil pagod ng umatake kay Hideo nagpa siya ang ZQN na umatake sa mga babae at patungo kay Yabo ngunit handa si Hideo na protektahan sila at ginamit ang baril nito upang tamaan siya ng napakalakas dahilan upang sumabog ang utak nito. At ngayon na sila ay malaya na kinuha ng tatlo ang sasakyan at umalis sa parking lot patungo sa Mount Fuji. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.